Top 5 play to earn games sa Solana ngayon, buhay. Hey guys, ako si Ron at welcome sa Simple Life with Ron mga tol. Welcome dito sa ating channel Simple lang kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay na makakatulong sa iyo sa pang-araw-araw na buhay. Simple lang ang goal natin dito mga tol. Gaming, play to earn, tech at mga practical na paraan para matuto at umita online. Walang komplikasyon. Ngayon naman mga tol, kung curious ka sa patuloy na lumalaking gaming ecosystem sa Solana, ito ang top 5 play to earn game sa Solana ngayon na dapat mong bantayan. Diretso na tayo. Number 5, Gable Guardians. Ang Gable Guardians ay isang pixel art MMORPG na tumatakbo sa Solana. Playable ito direkta sa browser at sa mga Solana mobile devices tulad ng Seeker at PSG isa. Ini-explore ng mga players ang isang open world kung saan sila ay lumalaban sa mga kalaban, gumagawa ng quests, at nagle-level up gamit ang crafting at combat system. Ang weapon at skill crafting ay pinapagana ng VRF-powered system na may 60% base success rate, kaya ang results ay nakabase sa verifiable randomness. May mga specific materials ang bawat recipe. Halimbawa, ang Dragon Sword ay nangangailangan ng Stone Shards, Gargoyle Essence at Ancient Core. May party system rin mga tol, kung saan pwedeng mag-team up ang players at mag-share ng EXP at item drops. May dagdag variety rin mula sa dungeon content tulad ng Silly Dragon Encounters at Dark Crystal Mining events. Gumagamit ang laro ng compressed NFTs via Metaplex para sa ownership ng characters, weapons at skills. May in-game marketplace na pinapatakbo ng NPC na si Zyla kung saan pwedeng mag-trade gamit ang Soul o Play tokens habang ang NFTs ay pwede ring i-trade sa Magic Eden. Noong early March 2026, naglabas ang Gable Guardians ng major update na nagdagdag ng party system, private chat, bagong scroll mechanics at seeker mob na nagda-drop ng SKR tokens. Number 4, Pubville World. Ang Pumpville World ay isang social multiplayer pixel art game sa Solana. Accessible ito sa desktop browsers at sa Solana wallet browsers tulad ng Phantom at Solflare sa mobile. Ang gameplay ay umiikot sa pag-explore ng isang shared open world na may town square, docks, beach at snowy forest. Nagko-collect ka ng resources sa pamamagitan ng mining at foraging, tapos gumagawa ng gear tulad ng swords, bows, shovels at pickaxes. Lahat ng equipment ay nasusuot at nasisira kaya tuloy-tuloy ang resource collection mga tol. May PvP duel sa Fight Pit, arena competitions na may token wagers, treasure hunts, at fishing para sa in-game coins. May daily quests at persistent EXP system na hindi nagre-reset. 2 currency ang economy, coins para sa basic items, Pumpville token na may fixed supply na 1 bilyon. Kapag ginastos ang tokens, 50% ay burned, 50% ay napupunta sa treasury para sa tournaments at events. Noong Enero 24, 2026, nag-launch ang Pumpville ng player-to-player trading gamit ang in-game coins. Number 3, Sol Siege. Ang Sol Siege ay isang idle auto battle wave defender sa Solana. Free-to-play at fully browser-based sa desktop at mobile. Pagkatapos i-connect ang wallet, pipili ka ng class, warrior, archer o mage, at automatikong lalaban ng character mo sa endless dungeon waves. Simple lang ang loop. Lumaban ng waves, magbukas ng chests, mangolekta ng loot, mag-upgrade ng gear. May 22 enemy tiers at bosses tuwing bawat 10 waves. May 6 na gear rarities mula common hanggang mythical. Ang unwanted gear ay pwedeng gawing scrap para sa crafting. Ang Siege token ang pangunahing currency ng laro at may 20% bonus per kill ang Mage class. Walang NFTs ang Sol Siege. Lahat ng items ay internal systems at token lang ang on-chain component. Noong Marso 27, 2026, nag-release sila ng malaking update na may 11 pet companions na nagbibigay ng passive stat bonuses. Number 2, Pau Day Farm. Ang Pau Day Farm ay isang Web3 farming simulation sa Solana, developed ng EVA Studio.
Pinaghahalo nito ang farming, mining, PvE, boss battles, crafting at trading. May 5 player classes at bawat isa ay gumagawa ng unique resource na kailangan ng ibang classes. Kaya tunay na interdependent ang economy mga tol. Dahil dito, ramdam agad ang supply at demand sa marketplace. Gumagamit ito ng dual token model. POWO bilang main in-game currency, EVA bilang ecosystem token para sa upgrades at items. Noong Marso 25, 2026, inanunsyo ang upgraded Lucky Star event bilang paghahanda sa Phase 2 ng laro. Number 1, Sprout. At syempre mga tol, ang number 1. Ang Sprout ay isang casual idle game sa Solana kung saan ang goal ay mag-alaga ng digital trees sa short daily sessions. 3 actions lang. Magtanim ng puno, alagaan ito 1 beses kada araw. Ay harvest ang leaf tokens pag matured na. May 5 growth stages at 3 stacking multipliers na pwedeng umabot sa 3.12 beses output. Walang combat, walang PvP, walang guilds. Relaxed lang, pero may impact. Ang pinaka-unique dito mga tol ay ang environmental feature, karamihan. Karamihan ng ginagastos sa laro ay napupunta sa pagtatanim ng totoong puno, may on-chain proof pa. Ang leaf token ay pwedeng gamitin para bumili ng trees o i-trade sa Jupiter at Radium noong Pebrero 23, 2026, nag-launch ang Sprout sa Solana mainnet na may full token circulation. At ayan na mga tol, yan ang top 5 play-to-earn games sa Solana ngayon. Kung naghahanap ka ng content na simple, diretsyo, at may silbi sa pang-araw-araw na buhay, subscribe ka lang dito sa Simple Life with Ron. Like, subscribe, at thank you sa panonood. Ingat palagi mga tol, at kita-kits sa susunod na video.